Kabanata 1871. Ang dugong spell. Ang buong mundo ay tila nagyelo sa eksaktong sandaling ito. Muling nadala ang mga iniisip ni Tyr sa magulong mundo. Sa loob ng magulong mundong iyon, si Tyr ay nakabitin sa hangin tulad ng Diyos na lumikha ng mundong ito. May dalawang librong nakasabit sa itaas ng ulo ni Tyr. Ang isa sa kanila ay gininto ang kulay. Ito ay ang Song of the Empire na tumulong kay Tyr na pinuhin ang kanyang malupit na enerhiyang sigla. Ang isa pang libro ay kulay pula ng dugo, at ito ay ang Soul Eater Grimoire. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, ang grimoire ay nakakabit sa sinaunang tansong kabaong sa hugis ng isang gintong dragon. Dahil casual itong hinawakan ni Garfield, lumipad ang libro sa direksyon ni Tyr. Hindi malinaw kung ito ay sanhi ng impluensya ng libro sa katawan ni Tyr o kung ito ay dahil kay Garfield. Soul Eater Grimoire. Itinaas ni Tyr ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay bumagsak sa sinaunang librong pulang dugo na nakasabit sa itaas niya. Huminga siya ng malalim at ibinoka ang mga braso. Lumipad sa kanyang palad ang kulay dugong grimoire. Agad itong nag-transform sa isang scarlet glow at lumipad pabalik sa gitna ng mga kilay ni Tyr. Dumagundong. May nakakabasag na tunog na nagmula sa magulong mundo sa paligid niya. Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ni Tyr. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, natigilan siya sa eksenang bumungad sa kanya. Nakita niya ang hindi mabilang na mga sinaunang sundalo na biglang lumitaw na nakikipagdigma sa magulong mundo sa kanyang harapan. Nilagyan sila ng mga nagniningning na sibat at nakabaluti na mga kabayo, kung saan tinutugtog ang mga instrumentong pangmusika habang paspusang lumaban ang mga sundalo. Nag-transform si Tyr sa isang stream ng liwanag habang papalapit siya sa mga sundalo. Napansin ng mga sundalong nakikipaglaban noon si Tyr. Ang isang malaking bilang ng mga ito ay sumugod kaagad sa kanya. Kumunat ang noo ni Tyr. Ang mga pamamaraan na naitala sa grimoire ay nagsimulang umunlad sa kanyang isip sa susunod na segundo. Bigla siyang naglagay ng magic seal gamit ang kanyang kamay sa bilis ng kidlat bago itinaas ang kanyang palad sa kalangitan. Bloody Spell. Go! Dalawang kulay dugong vortex ang lumitaw sa hangin halos kaagad. Pagkatapos ay nag-intertwine sila na bumubuo ng isang pagbuo ng dugo na bumalot sa mga sundalo sa ibaba. Hindi mabilang nakaawa-awang mga hiyawan ang maririnig. Ang mga sundalo ay agad na napalitan ng madugong likido kung saan nababalot ang pagbuo ng dugo noon. Pagkaraan ng ilang sandali, libu-libong sundalo ang naglaho sa madugong porma sayon. Napakalakas ng spell. Tuwang-tuwa si Tyr. Sa wakas ay naunawaan niya ang kahalagahan ng grimoire sa puntong ito. Natural, ang pangunahing layunin ng grimoire ay upang matupad ang alamat na kapag ang 5 aklat ng mga kababalaghan ay nakolekta, ang isa ay maaaring maging isang Diyos. Maaaring gamitin ni Tyr ang mga aklat at linangin ang maalamat na God Realm hanggat nakolekta niya ang lahat ng mga libro. Higit pa rito, ang bawat isa sa mga aklat na ito ay lumilitaw na naglalaman ng isang natatanging kasanayan, tulad ng nakaraang pagkuha ni Tyr ng The Song of the Empire, na nagbigay daan sa kanya upang makamit ang malupit na enerhiyang sigla. Sa tulong ng grimoire, nagawa ni Tyr na pinuhin ang isang napakaluma at makapangyarihang spell. Ito ay ang Bloody Spell. Ano ang tiyak sa oras tungkol sa layunin ng spell na ito ay isang napakalakas na one-hit kill. Si Tyr ay naruroon sa magulong mundo noong panahong iyon. Magagawa niya ang pinakamalakas na bloody spell nang walang anumang paghihigpit. Nakita niya ang isang hukbo ng 10,000 mga sundalo sa kanyang harapan, ngunit pagkatapos ibigay ang bloody spell na ito, ang hindi mabilang na mga sundalong iyon ay naging blood mist sa loob ng ilang segundo. Sa madaling salita, magagamit ni Tyr ang bloody spell na ito upang pinuhin ang 10,000 tao sa isang iglap kung isasabuhay niya ang kasanayang ito sa pagiging perpekto. Ito ay maaaring ituring na isang malawakang pagpatay sa milyon-milyong tao. Nakakatakot na spell. Pumikit si Tyr at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay bigla siyang nakakuha ng napakahusay na sandata na nagparamdam sa kanya ng kaunting kilabot. Ang ganitong uri ng pamamaraan ng sumpa ay maaaring naging kapaki-pakinabang noong sinaunang panahon, ngunit nawala ang kaugnayan nito sa modernong lipunan. Iba ang nararamdaman ni Tyr sa puso niya noon. Napagtanto niya na ang spell na ito ay maaaring magsilbi ng iba pang mga layunin bukod sa pagiging isang overpowered one-hit kill. Nag-iisip lang siya sa isang magulong mundo noon, at walang paraan para mapatunayan niya ang kanyang mga haka-haka.
Hindi na makapaghintay si Tyr na alisin ang kanyang mga iniisip sa kanyang magulong mundo at mag-eksperimento sa mga halimaw ng Imperial Palace. Sa isang iglap ay naalis ang kanyang mga iniisip mula sa magulong mundo. Ang kakaiba, magulong mundong iyon ay tila nakalaya mula sa mga hadlang ng oras at espasyo. Si Tyr ay gumugol ng maraming oras sa magulong espasyo sa pag-aaral ng pamamaraan, ngunit ito ay isang sandali lamang na lumipas sa labas ng mundo. Sa sandaling maalis ang kanyang pag-iisip mula sa magulong mundong iyon, muli siyang tinamaan ng palako ng halimaw na iyon. Ang mga halimaw ay may halos kaparehong lakas ng isang demigod sa unang yugto. Ang dalawa ay tila may walang katapusang supply ng vitality energy sa kanilang mga katawan na parang hindi sila nauubos. Wala rin silang pakialam sa mga pag-atake ni Tyr. Mukhang maayos naman ang mga halimaw kahit ilang beses na nilalaslas ni Tyr ang kanilang mga katawan. Sa kabila ng matagal na nilang pakikipaglaban sa kanila, hindi man lang umani ng anumang benepisyo si Tyr. Sa kabaligtaran, ang lakas ng sigla ni Tyr ay mabilis na bumababa. Siya ay pinipigilan ng mga halimaw at binibigyan sila ng isang mahusay na paghagupit mula pa noong una. Unti-unti, napantayan siya sa kanyang mga kalaban. Sa huli, siya pa ang inapi. Si Tyr ay nawawala ng kapangyarihan sa labanan habang tumatagal. Nang iwasan ni Tyr ang pag-atake ng mga halimaw na ito, naubos niya ang kanyang sigla. Sa partikular, pagkatapos niyang isagawa ang Splitting Earth, nalaman niyang napakahirap para sa kanya na magpakawala ng isa pang galaw mula sa Seven Blade Forms. Nababalot ng malamig na pawis ang noo ni Tyr. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mauubos ng dalawang halimaw na ito, na magreresulta sa kanyang kamatayan. Bloody Spell. Ipinatawag ni Tyr ang Grimoire. Inihagis niya ang magic seal gamit ang dalawang kamay at ginawa ang spell sa napakahalagang sandaling ito. Isang madugong puyo ng tubig ang biglang lumitaw sa itaas ng ulo ng isa sa mga halimaw. Isang malakas na dugong aura ang bumulwak mula sa puyo ng tubig, na bumalot sa buong katawan ng halimaw sa pulang-pula sa susunod na segundo. Humagulgol. Isang matinis na sigaw ang pinakawala ng halimaw sa hangin. Mabilis na lumiit ang napakalaking katawan nito. Nagulat si Tyr nang matuklasan na ang kanyang katawan ay dumaan din sa ilang mga pagbabago sa oras na ito. Natuklasan niyang mabilis na napupunan ang sigla ng kanyang katawan na naubos. Is it possible that this bloody spell serves a second purpose? Natigilan si Tyr. Mabilis na nakabawi ang vitality energy sa kanyang katawan pagkatapos niyang ispell. Sa madaling salita, na-absorb ng spell ang vitality energy ng kalaban at na-convert ito sa kanyang sarili. Anong kamangha-manghang pamamaraan? Hindi masabi sa mga salita ang pananabik ni Tyr sa mga oras na iyon. Hindi niya inaasahan na ang spell na iyon ay hindi lamang isang makapangyarihang one-hit technique, ngunit mayroon ding nakakatakot na function. Kabanata 1872. Ang maalamat na emperador. Nakuha na ni Tyr ang lakas ng sigla ng kalaban at nagamit ito para sa sariling kapakanan. Nangangahulugan iyon na magkakaroon siya ng tuloy-tuloy na daloy ng supply ng kuryente kung haharapin niya ang ganitong uri ng sobrang labanan na lumampas sa kanyang kapasidad sa hinaharap. Hindi nagtagal ay napansin ni Tyr na nanambalik ang sigla ng kanyang katawan na kanina ay naubos. Nang maglaon, binago ito ng awit ng imperyo sa malupit na enerhiyang sigla. Nang tumalikod siya para harapin ang halimaw na nilamon ng bloody spell sa kabilang side, napansin niyang humihina ng humina ang hininga nito. Pumunta ka sa kamatayan. Naikuyom ni Tyr ang kanyang mga kamao, halos ay condensed ang tyrannical vitality energy sa substance sa pagitan ng kanyang mga kamao. Sinuntok niya ang dibdib ng halimaw pagkatapos humampas. Bam! Sa mahinang tunog, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa nanliit na katawan ng halimaw. Dinurog ni Tyr ang halimaw gamit ang isa pang suntok. Matapos niyang sirain ang isang halimaw sa isang iglap, lumingon si Tyr at tumingin sa isa pang halimaw. Nang mapagtonto ng halimaw na iyon kung gaano kalakas ang spell, hindi nito maiwasang mapa-atres. Bloody spell. Nag-recite ulit si Tyr. Isang madugong puyo ng tubig ang lumitaw sa itaas ng ulo ng halimaw. Mabilis na umiwas ang halimaw sa napakabilis na pagbuhos ng madugong aura. What the? Ito ba'y makatarungan? Naging malungkot ang ekspresyon ni Tyr. Matapos niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan sa kalakasan, hindi na siya natakot sa halimaw na ito.
Inilabas niya ang Celestial Blade, lumipad pasulong, at nilaslas ang isa sa mga braso ng halimaw sa isang pag-atake. Ang halimaw ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Tinutukan din ito ng suntok ang direksyon ni Tyr, ngunit hinawakan ito ng huli gamit ang kamay. Bloody Spell. Si Tyr ay muling nagbigay ng nakakatakot na spell. Mahigpit na ikinapit ni Tyr ang kamay ng halimaw para pigilan itong makalayo sa kanyang spell. Ang buong katawan ng mga halimaw ay nabalot ng nakakakilabot na aura na iyon. Sumisigaw ito at umungol, ngunit wala itong magawa kundi panoorin ang kapangyarihan sa katawan nito na bumabagsak. Si Tyr ay sumipsip ng mas maraming lakas ng sigla hanggat kaya niya, at ang kanyang kapangyarihan ay muling naabot ang tugatog nito. Napagod ang halimaw pagkaraan ng ilang sandali. Sinuntok ulit ito ni Tyr. Nang maglaon, naupo si Tyr nang naka-crossleg sa gitna ng bulwagan at binago ang lahat ng enerhiyang sigla na hinihigop niya sa malupit na enerhiya ng sigla. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, kumikinang ang kanyang mga mata. Nakinabang si Tyr sa pagsasanay ng Bloody Spell pagkatapos makuha ang Soul Eater Grimoire. Nakatulong din ito sa pagtaas ng kanyang lakas ng malaki. Hindi dapat maging mahirap para sa kanya na labanan ang dalawang ordinaryong demigod sa kanyang sarili. Madali niyang mapatay ang isang veteranong demigod kapag ang powerhouse na iyon ay nahuli ng kakaiba at misteryo nitong Bloody Spell. Ang kaguluhan sa bulwagan ay humupa matapos ang pagkasira ng dalawang halimaw. Isang misteryosong puwersa ang nagangat sa tansong sinaunang kabaong na matatagpuan malapit sa trono at dahan-daang pinalutang ito sa hangin. Garfield. Sinigaw ni Tyr ang pangalan ni Cicero at mabilis na tumakbo patungo sa tansong kabaong. Gayunpaman, habang papalapit si Tyr sa kabaong mula sa layong wala pang 3 metro, isang sinaunang, misteryosong puwersa ang sumabog mula sa kabaong. Ang puwersang ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Kahit ang isang makapangyarihang demigod na tulad ni Tyr ay hindi nakatiis. Ang pagsabog ay puwersahang pinasabog siya mula sa loob ng pangunahing bulwagan hanggang sa labas. Maririnig ang tunog ng pagsabog mula sa itaas ng main hall. Ang kabaong ay nabasag sa kisame at lumulutang sa hangin. Tingnan mo, anong nangyayari doon? Si Archie at ang iba pa, na noon ay nasa itaas ng pader ng lungsod, ay nakasaksi sa eksena. Lahat ay namangha. Isang kabaong. May kabaong na nakasabit sa itaas ng palasyo. Ang mga demigod, na sa simula ay nagpapagaling sa kanilang mga pinsala sa lugar, lahat ay tumayo ng hindi sinasadya. Napatingin sila sa bronze coffin na nakasabit sa hangin sa kanilang tapat. Anong nangyayari? Ano ang ginawa ng mga batang iyon sa palasyo? Nagpalitan ng tingin ang grupo. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa palasyo, ngunit nang ang isang tansong kabaong ay bumangon mula sa palasyo at nasuspine sa hangin, isang pakiramdam ng kalmado bago ang bagyo ay umusbong sa kanilang mga puso. Sabay-sabay na tumalikod at humarap sa tansong kabaong ang milyon-milyong sundalong luwad na bumubuo sa pormasayon sa ibaba. Nakatayo si Tyr sa harap ng mga tarangkahan ng Imperial Palace, kung saan makikita niyang mabuti ang nakasuspine na kabaong. Ang kabaong ay may misteryoso at sinaunang aura tungkol dito. Bagaman ito ay isang walang buhay na bagay, ito ay nagpakita ng isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi. Maging ang mga makapangyarihang demigod, gaya ni Tyr, ay nakaramdam ng pagkamangha. Ito ang uri ng pang-aapi na kilala sa emperador, at ito ay ang presyon mula sa korona na pinalabas ng maalamat na emperador. Hindi kaya lalabas na si Emperor Martin. Biglang pumasok sa isip ni Tyr ang kaisipang iyon, ngunit ito ay parehong walang muwang at nakakatuwa sa kanya. Maliban kung siya ay isang Diyos, ang emperador ay hindi maaaring nakaligtas sa kabaong ng higit sa 2,000 taon. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang figure ang lumitaw mula sa kabaong. Nakasuot siya ng itim na maharlikang damit at nakasuot ng korona ng imperial. Sa kabila ng kanyang maikling tangkad, naglabas siya ng makapangyarihang presensya na nagbigay ng impresyon ng pinakamataas na kamahalan. Si Emperor Martin ay tila ipinanganak na muli sa panahong ito, at siya ay nakatakdang pamunuan muli ang mundo. Natigilan si Tyr sa tagpong ito, ngunit ang sumunod na nangyari ay mas napatulala sa kanya at tuluyang nabaligtad ang kanyang pananaw sa mundo. Sa puntong ito, ang army ng milyon-milyong figure na luwad ay nakaluhod sa lupa. Nagpakawala sila ng malahalimaw na dagandong na yumanig sa buong kalangitan. Mabuhay ang emperador! Mabuhay ang emperador!
Ang nakakabinging tagay ay kapareho ng natanggap ni Emperor Martin noong unang naitatag ang kanyang dakilang imperyo. Kasabay nito, ang mga sundalong iyon ay lumuhad din at naggrovel sa harap ng kanilang emperador. Hindi lang si Tyr ang nabigla. Nakanganga din ang 4 pang demigod sa dingding. Milyon-milyong mga figure ay naluwad ang lumuhad at lumuhad sa harap ng lalaking tumayo sa kabaong, na talagang nakakagulat at hindi kapani-pani walang tanawin. Posible bang ang lalaking ito ay si Emperor Martin? Siya ba talaga ang maalamat na emperador ng dinastiyang Theria, si Emperor Martin? Bumangon ka. Binuksan ng lalaki ang kanyang mga braso at nag-utos sa malakas na boses. Agad namang sinunod ng mga sundalong iyon ang utos. Nawala ang lahat ng kaguluhan. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong eksena. Ang kapaligiran ng buong espasyo ay tila nakapanlulumo at mapurol. Itinuon ni Tyr ang tingin sa lalaki. Ang kanyang balbas at buhok ay tumubo, ang kanyang mga kilay ay lumaki hanggang sa kanyang mga sideburn, at siya ay nagpakita ng natural na dignidad at kapangyarihan. Ang transformation niya ay nagmukha siyang bagong make-up. Imposibleng hindi siya makilala ni Tyr. Ang Emperor Martin na gumapang palabas ng kabaong ay si Garfield talaga. Kinilabutan si Tyr sa eksenang ito. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari o kung bakit biglang naging pinuno ng isang imperyo si Garfield. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos dahil wala siyang ideya sa nangyayari. Kabanata 1873. Paglusot sa walang kabuluhan. Si Emperor Martin, na noon ay nakatitig sa kabaong, ay hindi nagtagal ay napatitig sa anyo ni Tyr. Isang crystal clear purple magic pill ang ipinutok patungo kay Tyr na may kaway ng kamay. Kinuha ni Tyr ang tabletang iyon gamit ang kanyang kamay. Mabilis na kumalat ang masaganang aroma sa buong lugar, na nagiiwan ng pabango na maaaring makita mula sa 10 kilometro ang layo. Ang bango lang nito ay nakakapagpa-refresh sa mga nakaamoy nito. Lahat ng 4 na demigod sa pader ng lungsod ay naamoy din ang halimuyak. Hindi nila maiwasang maramdaman na lumilinaw ang kanilang isipan. Ito dapat ang elixir ng buhay. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Ngumiti ang emperador kay Tyr at sinabing, Tyr, ibinigay ko na sa iyo ang elixir. Magkikita ulit tayo mamaya. Nagulat si Try bakit tinawag ang pangalan niya. Si Emperor Martin ba o si Cicero? Sa sandaling bumagsak ang boses, itinaas ni Emperor Martin ang kanyang ulo at tumingin sa itaas sa kawalan. Natapakan niya ang isang lilang gintong kabaong at pumailan lang hanggang sa itaas, agad na lumipad sa tuktok ng kawalan. Pagkatapos ay bigla niyang kinuha ang isang bagay mula sa kawalan gamit ang kanyang mga kamay. Pinunit niya ang walang laman gamit ang kanyang mga kamay, kaya lumikha ng isang napakalaking butas. Namanhid si Tyr at ang 4 pang demigod nang makita nila ang eksenang ito. Ang pagpunit sa kawalan ng walang laman ng mga kamay ay isang paraan na ang mga Diyos lamang ang makagagawa. Ikaw ba si Emperor Martin o si Cicero? Umangat ang ulo ni Tyr at malakas na tanong. Si Garfield, na nakatayo sa ibabaw ng tansong kabaong, ay sumagot, ako ay pareho sa kanila. Silang dalawa. Natarante si Tyr noong una, ngunit pagkatapos ay natauhan siya. Anong ibig mong sabihin dyan? Ako si Emperor Martin mula sa 1,000 taon na ang nakalipas at si Cicero mula sa 1,000 taon na ang lumipas. Tyr, hihintayin kita doon sa itaas. Sinabi ni Garfield habang ang tansong kabaong sa ilalim ng kanyang mga paa ay sumabog sa nakasisilaw na liwanag at lumipad sa malaking siwang. Lahat ng mga kapwa ko, subject. Sumama ka sa akin. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Cicero, dumagundong ang daan-daang libong sundalo sa ibaba. Ang lahat ng kanilang balat ay nagbitak, at hindi mabilang na alikabok ang nahulog sa lupa. Nakapagtataka, ang mga sundalong iyon ay mukhang tanso ang kulay at naglalabas ng sinaunang aura habang sila ay dumagsa at lumilipad sa kalangitan. Naabutan nila si Cicero at lumipad sa napakalaking butas sa langit kasunod niya. Itinuon ng mga demigod na iyon ang kanilang tingin sa ganoong eksena. Bagamat sila ang pinakamakapangyarihang demigod sa mundo, mahirap para sa kanila na tanggapin ang gayong scene. Ito ba talaga ang ibig sabihin ng umakyat sa langit? Yung mga sundalong clay ay hindi mga clay figure. Gawa sila sa laman at dugo matapos gumuho ang tumigas na putik sa kanilang katawan. Totoo ang sinabi nila. Daan-daang at libu-libong sundalo ang literal na natatakan sa luwad noong mga araw. Sinundan ng lahat ng mga sundalong iyon si Cicero sa kawalan ng masira niya ito.
Hindi alam kung anong uri ng lugar ang lampas sa kawalan. This is way too ridiculous. Si Tyr at ang apat na demigod na iyon ay nakatayo sa dalawang magkaibang panig ng napakalaking larangang ito. Nakatayo lang sila roon at pinagmamasdan ang hindi mabilang na mga sundalo na lumilipad sa mga bitek sa loob ng ilang oras. Ang gulat na naramdaman nila sa kanilang mga puso ay hindi masasabi. Nang lumipad ang huling sundalo sa siwang at tuluyang naisara ang siwang, muling tumunog ang boses ni Cicero. Tyr, hinihintay kitang pumunta dito. Pupunta ako dyan. Anong uri ng lugar ang lampas sa kawalan? Ang maharlikang libingan ba na ito, na nakatayo sa loob ng libu-libong taon, ay naghihintay para kay Cicero? Siya si Emperor Martin. Siya na ba ngayon ay umakyat sa langit habang may kasamang milyon-milyong sundalo? Ang isip ni Tyr ay napuno ng maraming iniisip. Ito ay malinaw na lampas sa kanyang pangunawa. Ito ay masyadong mahiwaga at hindi kapani-paniwala. Ang mga bitek ng walang laman ay ganap na natatakan. Parang walang nangyari, naglaho sa kawalan si Cicero at ang mga sundalong luwad. Ang napakalaking sinaunang larangan ng digmaan, na wala ng laman noon, ay nakatayo sa harap nila. Natahimik ang buong mundo. Tumingin si Tyr sa kabilang direksyon at nakipagpalitan ng tingin sa apat na demigod na nakatayo sa pader ng lungsod. Ang elixir sa kanyang kamay ay naglalabas pa rin ng masaganang aroma. Inilagay ito ni Tyr sa wrist guard sa isang off-handed na paraan. Nagpalitan ng tingin ang mga demigod na iyon mula sa itaas ng pader ng lungsod. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi pa naibalik sa puntong ito dahil sila ay naubos pa. Gayunpaman, nadama nila na ang kanilang espiritu ay lubos na nakabawi pagkatapos maamoy ang halimuyak ng elixir. Ang kanilang pisikal na lakas ay tumaas din ng husto. Ibig sabihin ba niyan ay siya ang reincarnation ni Emperor Martin? Ayon sa alamat, ang sinaunang Diyos ay nakakalusot sa kalawakan at pumailan lang pa sa ibang mga espasyo, nag-iisip na sabi ni Archie. Si Emperador Martin ba ay may maladyos na pisika na nagbigay daan sa kanya na umakyat sa langit kasama ang milyon-milyong sundalo? Ito ay isang posibilidad. Ang lahat ay nagsimulang magpantasya tungkol sa God Realm. Totoo ang alamat. Ang mga Diyos ay umiiral sa itaas ng mga demigod. Malamang na walang mga Diyos sa ating mundo dahil sila ay umakyat. Ang ating limitasyon ay maaaring mas malaki kaysa mabuhay hanggang 200 taong gulang. Malayo pa ang ating lalakbayin. Pero kailangan muna nating lagpasan ang tanikala nitong matandang katawan, sabi ni Ravenblade pagkatapos huminga ng malalim. Pagkatapos nun, nabaling ang atensyon ng lahat kay Tyr sa kabilang side. Nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata ang pagbibigay ni Cicero ng elixir kay Tyr. Kaya't ang lahat ng kanilang mga tingin ay nakatuon kay Tyr. That kid is a force to be reckoned with. Our vitality energy has not yet fully restored. I'm worried that suppressing him will be hard, Archie piped up worriedly. Siya ay palaging maingat tungkol sa paggawa ng mga bagay-bagay. Sumagot si Mamaw ng masama, 4 tayong demigod sa ating panig. Paano tayo matatalo sa batang iyon? Sa mga gustong kumuha ng elixir, sumama sa akin. Kung natatakot ka, makakalimutan mo ang pagkuha ng elixir. Sa gayon, tumalon si Mamaw mula sa pader ng lungsod at agresibong sumugod patungo sa Tyr. Sumunod si Snow Lady sa likod niya. Nagkatinginan sina Ravenblade at Archie. Buddy, ilan na ang nakuhang mong kapangyarihan? Mga 40%. I'm almost halfway there, sagot ni Ravenblade. Dapat sapat na. Ang dalawang matandang halimaw na iyon ay mas pagod kaysa sa atin. Maaari tayong sumama sa kanila mamaya para makuha ang elixir at harapin sila pagkatapos nating magtagumpay. Pinaikit ni Archie ang kanyang mga mata at may inilabas na maliit na puting vial mula sa kanyang bulsa. Ang bote ay naglalaman ng 2 mahiwagang table task. Buddy, these are my clan's secret magic pill, sabi niya sabay abot ng isa kay Ravenblade. They has the ability to quick restore our vitality energy. We've made a deal, which means you can turn your back on me when the time comes. Nagpakawala ng tawa si Ravenblade at nagsabi, sapat na ang kalahating tableta ng elixir. Walang kwenta kung sobra ka. Okay. Agad na lumunok ng magic pill si Archie mag-isa. Pagkatapos ay inihagis niya ang isa pa sa kamay ni Ravenblade at sinabing, hatiin natin ng pantay ang pill. Deal.
Matapos lunukin ng dalawa ang natitirang magic pill, ang lakas ng sigla sa kanilang katawan ay lubos na nabawi. Pagkatapos, tumalon sila sa pader ng lungsod at naabutan si Mamaw at Snow Lady habang sumusugod sila sa tier. Sa katunayan, hindi lang si Archie ang nagtataglay ng isang mahiwagang tableta na may kakayahang ibalik ang kanyang lakas ng sigla ng mabilis. Si Mamaw at Snow Lady ay nagmamay-ari din ng isang bagay na katulad niyan, ngunit hindi nila ito tatanggapin maliban kung sila ay desperado. Kabanata 1874. Massacring the Demigods. Hindi na nagpigil ang mga demigod. Sunod-sunod nilang isinubo ang mga magic pill sa kanilang mga bibig habang humaharurot sila patungo kay Tyr. Ang kanilang siglang enerhiya ay nakabawi kaagad bilang resulta. Naramdaman na ni Tyr ang napipintong panganib na papalapit sa kanya mula sa kabilang panig. Handa na siyang lumaban nang makita niyang papalapit sa kanya ang apat na figure. Maya-maya ay sumulpot silang apat sa harapan ni Tyr. Tyr, ibigay mo ang elixir at hahayaan ka naming umalis kasama ang iyong buhay, pagbabante ni Snow Lady. Hindi gaanong nakinabang si Tyr sa elixir, ngunit naunawaan niya ang kahalagahan ng elixir na ito matapos makita kung paano ipinaglaban ito ni Snow Lady at ng iba pa. Dalawa pa ring demigod ang Dragon Squad na kasama nila. Parehong Spartacus at Maxim ang talagang kailangan ng elixir. Pangunahing salamat kay Maxim na naabot ni Tyr ang puntong ito ng kanyang buhay. Bukod pa riyan, namatay si Tyr sa sagradong bundok ng Fukuoka kung hindi dahil sa walang katulad na pag-atake ni Spartacus. Sa makatuwid, paano maibibigay ni Tyr ang elixir na ito sa mga demigod na walang kinalaman sa kanya? Kung noon pa, baka wala ng lakas ng loob si Tyr na harapin ang apat na demigod na mag-isa. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon. May isa pang makapangyarihang paraan si Tyr pagkatapos niyang makuha ang Soul Eater Grimoire at ngayon lang niya sinubukan ang kasanayan. Kaya, tiwala siya na kaya niyang talunin ang apat na demigod sa pagkakataong ito. Siyempre, noong naunang nakipaglaban ang mga demigod sa napakalaking hukbo ng mga clay figure, naubos na nila ang kanilang vitality, energy at nagtamo ng matinding pinsala. Ang kanilang kawalan ay ang pinakamalaking kapital na pinanggahasan ni Tyr na pagtaya. Ang mga demigod na ito ay kahawig ng apat na nagugutom na lobo. Sa puntong ito, lahat sila ay nakatitig kay Tyr nang nakakatakot. Gusto nilang pilitin si Tyr na ibigay ang elixir. We already made a deal before we came here, nakangiting sagot ni Tyr. Kapag nahulog ang elixir sa kamay ng isang tao, pag-aari na ng taong iyon. Hindi ba nakakahiya sa inyong lahat na pilitin akong iabot ang elixir? Ikaw, ayaw mong ibigay. Nababalot na ng mahinang patong ng apoy ang katawan ni Mamaw habang siya ay humakbang pasulong. Sa likod niya, si Snow Lady, Archie, at Ravenblade ay handang lumaban. Sa pilitin nilang kukunin ang elixir mula kay Tyr dahil tumanggi siyang ibigay ito. Anak, dahil hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong iniaalok sa iyo, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Nang bumagsak ang kanyang boses, nagpakita si Mamaw sa harapan ni Tyr at pinasabog siya ng isang suntok. Naging malungkot ang ekspresyon ni Tyr bago na ikuyom agad ang kanyang mga kamao. Bam! Sa mahinang tunog, nagbanggaan sa ere ang mga kamao ni Tyr at Mamaw. Ang kanilang malakas na enerhiya sa sigla ay tumakas at bumuo ng isang shockwave na nagradiated palabas sa lahat ng direksyon. Ang alikabok at buhangin ay lumundag mula sa lupa sa isang iglap. Spurt. Si Tyr ay nanatiling hindi kumikibo habang si Mamaw ay bumubulan ng puno ng dugo. Lumipad siya pabalik ng 7 o 8 metro. Ang tatlong nakatayo sa likod ni Mamaw ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Habang inaayos ni Tyr ang vitality energy sa kanyang katawan, kinuha niya ang celestial blade sa kanyang wrist guard. Ang batang ito ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sama-sama nating labanan siya at hatiin ang elixir sa pagitan natin ng pantay-pantay mamaya. Binaril ni Snow Lady ang isang ice chain patungo kay Tyr gamit ang kanyang kamay habang nagmamadaling humakbang patungo sa kanya. Hindi na rin nagdalawang isip sina Archie at Ravenblade na umalis. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga espesyal na kakayahan at isa-isang sumugod kay Tyr. Si Mamaw naman ay uminom ng isa pang magic pill. Sinugod niya si Tyr matapos piliting ayusin ang paghinga. Si Tyr ay kinubkob ng lahat ng apat na veteranong demigods.
Kahit kalahati lang ng kanilang combat power ang nabawi nila, hindi pa rin sila ang tipo ng mga kalaban na kayang hawakan ni Tyr. Sa isang maikling sandali, sumayaw ang iba't ibang enerhiya ng sigla sa napakalaking sinaunang larangan ng digmaan na ito. Dinala ng hangin ang buhangin at itinaas ang mga bato sa hangin, na nagdulot ng malaking epekto sa kanilang paligid. Mahigpit na hinawakan ni Tyr ang kanyang talon at nilabanan ang mga pag-atake ng mga demigod sa lahat ng oras. Nakayanan lang niya noong una. Unti-unting nauubos ang vitality energy ni Tyr habang lumilipas ang panahon. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga galos matapos tamaan ng ilang beses ng mga kaaway. Ikaw ang humiling nito, anak. Ibigay mo ang elixir at iiwan kung buo ang bangkay mo. Nagpaputok ng alon ng yelo si Snow Lady at matagumpay na nataman ang dibdib ni Tyr. Pakiramdam ni Tyr ay para siyang nahulog sa 1,000,000 taong ice cave. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng makapal na layer ng yelo. Ginamit ni Tyr ang kanyang puwersa, at ang kanyang nangingibabaw na lakas ng sigla ay nakatulong sa kanya na makalusot sa yelo. Gayunpaman, inatake na siya ni Archie ng hampas ng palad. Sa isang iglap, isang ganting atake ang pinakawalan ni Tyr. Nagtama ang kanilang mga palad sa isa't isa. Si Archie at Tyr ay umatras ng tig-isang dosenang hakbang, ang huli ay umubo ng dugo sa lalong madaling panahon. Halos maubos na natin ang vitality energy sa katawan niya. Maari na natin siyang patayin. Nang mapansin ang mahinang anyo ni Tyr, gumawa si Ravenblade ng 3 itim na espada ng sabay. Ang mga sandata na iyon ay pumaligid sa kanyang katawan habang siya ay sumugod patungo kay Tyr sa napakabilis na bilis. Itinapat ni Tyr ang unang espada. Ang pangalawang espada ay nagbukas ng ilang sugat sa balat ni Tyr. Hawak ni Ravenblade ang pangatlong espada habang direktang itinutok ang talon sa dibdib ni Tyr. Sa sandaling tatagos na sa dibdib ni Tyr ang nakamamatay na pag-atake ni Ravenblade, isang bahid ng masamang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Tyr. Bulalas ni Tyr, bloody spell. What? Clueless si Ravenblade sa nangyari. Pero napansin niyang nababalot ng pula ang paningin niya. Sa isang iglap, isang pulang puyo ng tubig ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang vortex ay naglabas ng nakakatakot na kulay dugo na aura na agad na bumalot sa kanyang katawan. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Hindi man lang makapag-react si Ravenblade sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay naubos ang kanyang vitality energy sa kanyang katawan na parang orasa. Napasigaw lang si Ravenblade sa loob. Gusto niyang kumawala sa pagkakakulong ng madugong puyo ng tubig, ngunit nakatali na siya ni Tyr dahil sa lapit nila. Mabilis na humina ang aura ni Ravenblade pagkatapos noon. Si Tyr, na naubos na ang lakas ng kanyang sigla, ay unti-unting nanambalik ang kanyang lakas. Ang Snow Lady, Mamaw, at Archie ay natarante sa eksenang ito. Kasabay nito, mayroon silang napakasamang premonition. Mabilis na tumakbo ang tatlo patungo kina Tyr at Ravenblade. Ang huli ay mahinang nakaluhod sa lupa sa puntong ito. Nang papunta na si Mamaw sa direksyon ni Tyr, nasa harap na ng kanyang mga mata ang paglaslas. Bam! Ito ay isang lubhang dominanteng pag-atake. Ang Shattering Heal ay isang pag-atake na sapat na malakas upang hatiin ang isang bundok sa dalawa. Sa kabila ng pagiging demigod, nahirapan si Mamaw na makayanan ang nakatatakot na suntok ni Tyr matapos dumanas ng maraming mabibigat na pinsala. Sa isang suntok na iyon, lumipad si Mamaw ng 12 metro ang layo noong panahong iyon. Bago siya lumapag ay damanak ang kanyang dugo sa hangin. Inilabas ni Tyr ang kanyang talam. Idiniin niya ang isang kamay niya sa noo ni Ravenblade bago pinilipit ang ulo niya ng napakalakas para makita ng huli ang likod nito. Sa isang kisap mata, dalawang magkasunod na veteranong demigod ang napatay ni Tyr. Ang mas nakakabahala ay nanghina siya ng husto sa simula, ngunit tila napakasigla niya sa puntong ito na para bang bumalik siya sa kanyang prime state. Kabanata 1875. Tumakas papalayo. Sina Snow Lady at Archie, na nagmamadaling umakyat mula sa likuran, ay parehong napatigil sa kanilang mga landas. Ang kanilang mga puso, na nakaranas ng mga pagbabago sa buhay, ay mabilis na tumatakbo. Natigilan sila dahil napakabilis ng lahat. Kung alam ni Ravenblade na may pakulo si Tyr tulad ng bloody spell sa simula pa lang, hindi sana siya magiging pabaya, at iiwasan niya ang pakikipaglaban kay Tyr. Hinding-hindi siya madaling mahulog sa pakulo ni Tyr.
Sa kasamaang palad, huli na para sa kanya sa puntong ito. Siya. Parang hinigop niya ang sigla ng enerhiya ni Ravenblade. May ideya sina Snow Lady at Archie sa nangyari. Dalawa sa kanilang mga kasama ay napatay na sa puntong ito. Ang takot na hindi biniyayaan ang kanilang mga puso sa loob ng mga dekada, ay muling lumitaw sa mga puso ng matandang halimaw na iyon. Hindi naglakas loob ang dalawa na atakihin si Tyr ng padalos-dalos. Hindi nila namamalayan na umatras patungo sa likuran. Hinawakan ni Tyr ang Celestial Blade habang may dugong pulang puyo ng tubig na umaaligid sa kanyang ulo. Para siyang halimaw na hinatulan ng dalawa sa kanilang kapahamakan. Umiling-iling siya, hindi ba't sinubukan ninyong patayin ako at nakawin ang aking elixir ngayon? Casual na sumenya si Tyr sa dalawa. Ang elixir, na nagpapalabas ng masaganang aroma, ay agad na lumitaw sa kanyang kamay. Sinabi niya, kung mayroon kang kung ano ang kinakailangan, pagkatapos ay halika at kunin ito. Nang muling tumingin sa elixir ang dalawa, hindi na sila natuwa gaya ng dati. Sa halip, dinaig sila ng hindi maipaliwanag na takot na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Desperado sina Archie at Snow Lady na makuha ang elixir mula sa mga kamay ni Tyr, ngunit nagatubili sila nang makita nilang brutal na pinatay ni Tyr si Mamaw at Ravenblade gamit ang nakakatakot na bloody spell. Sa katunayan, ang elixir ay napakahalaga, ngunit hindi mahalaga sa kanila kung ang kanilang mga buhay ay nawala sa panahon ng proseso. Kailangan nating tumakas. Sabay na pumasok ang isiping ito sa kanilang dalawa. Sa isang iglap, tumakas si Snow Lady at Archie patungo sa pader ng lungsod ng mabilis hanggat kaya nila. Sinusubukan mo bang tumakas? Ngumisi si Tyr. Kanina lang nagtulungan ang apat na iyon para kabkuban at patayin siya. Paano niya hinayaang makalayo ang dalawang iyon nang ang mga sitwasyon ay binaliktad na? Dahil gusto siyang paalisin ng mga taong ito, paano niya sila hahayaang mabuhay? Mabilis silang hinabol ni Tyr nang walang pag-aalinlangan. Iginuhit niya ang Celestial Blade at naglabas ng puting glow mula sa kawalan bago itinutok ito sa likod ni Snow Lady. Naramdaman ni Snow Lady, na tumatakbo para sa kanyang buhay, ang isang malakas na layuning pumatay na papalapit sa kanya mula sa likuran. Agad siyang tumalikod at bumuo ng transparent na ice wall gamit ang kanyang vitality energy para harangan ang pag-ataking iyon. Gayunpaman, ang kanyang sigla enerhiya ay mas mababa sa 40% ng kung ano ito ay sa kanyang kalakasan. Paano niya kayang labanan si Tyr sa ganoong kalagayan? Nadurog agad ang yelong pader. Lumipad patalikod si Snow Lady at samuka ng isang subo ng dugo. Bumungad sa kanya si Tyr pagkababa niya. Bata, pag-usapan natin ito. Hey! Ngumisi lang si Tyr bilang ganti. Pagkatapos ay itinaas niya ang talon sa kanyang kamay at pinatay ang Snow Lady, isang demigod na nabuhay ng halos 200 taon. Si Archie ay sumugod sa tapat ng pader ng lungsod sa puntong ito. Nagsitayuan ang mga balahibo niya nang marinig niya ang kahabag-habag na sigaw ni Snow Lady mula sa kung saan sa likuran niya. 3 sa 4 na demigod ang namatay. Siya na ang susunod. Hindi. Hindi ako mamamatay ng ganito. Ang tanging naiisip na pumupuno sa kanyang isipan ngayon ay ang pangangailangang makatakas. Kailangan niyang makaalis doon kahit anong mangyari. May iba siyang paraan para makuha ang elixir bilang hanggat maaari siyang makatakas mula sa libingan. Tumalon siya mula sa pader ng lungsod at tumakbo sa lungsod na nauuna sa kanya ng mabilis hanggat kaya niya. Tapos bumalik siya sa entrance kung saan siya pumasok kanina. Nanatiling hindi gumagalaw si Tyr sa pader ng lungsod. Hawak niya ang Celestial Blade na tumutulo ng dugo. Isang napakasamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nakatingin kay Archie, na mukhang napakamot. Halata namang nagbago na ang mentality ni Tyr sa puntong ito. Minsan ay naisip niya na ang demigods ay ang pagkakaroon na nakatayo sa tuktok ng piramide ng mundo. Sila ay kahawig ng matataas at makapangyarihang mga Diyos sa mata ng mga karaniwang tao. Napatay ni Tyr ang 3 veteranong demigods na magkakasunod. Napanood din niya si Archie na tumatakas na parang kawawang daga sa kalye. Naunawaan niya na walang sino man sa mundong ito ang higit sa isa't isa. Ang ganap na lakas lamang ang mahalaga sa mundong ito. Huminga ng malalim si Tyr, tumalon sa pader ng lungsod, at mabilis na hinabol si Archie. Hindi nagtagal, lumapit ang dalawa sa labasan ng Royal Tomb. Ang tanging pag-asa ni Archie na mabuhay sa oras na iyon ay ang paglabas sa harap niya.
Nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay kung makakatakas siya sa pamamagitan ng exit. Hinahabol ni Tyr mula sa likod. Binalak ni Archie at ng iba pang tatlong demigod na patayin siya at nakawin ang elixir mula sa kanya ngayon, ngunit nauwi sila sa pagpatay ni Tyr. Kaya naman, hindi siya hinayaan ni Tyr na lumayo ng buhay. Huminga ng malalim si Archie habang nakatingin sa labasan sa harapan niya. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ng puting liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Ginawa niya ang lahat upang sumugod pasulong. Hindi ka makakatakas sa akin. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Tyr na papalapit sa likuran. Ang kanyang celestial blade ay natatakpan ng isang layer ng golden rune. Hinampis nito si Archie na may malakas na pag-atake habang naglalabas ng napakatingkad na liwanag. Isang malakas na hangarin sa pagpatay ang bumungad sa kanya sa likuran. Si Archie, na lumilipad sa hangin, ay naramdaman ang kanyang mga balahibo na tumatayo sa kanyang buong katawan. Hindi niya nadama na ang kanyang buhay ay nasa linya sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ay tila nakikinita na niya ang sandali kung kailan siya mamamatay. Hindi ako mamamatay ng ganito. Ang pangungusap na iyon ang tanging naisip ni Archie. Nagtanim siya ng malakas na kalooban dahil siya ay isang veteranong demigod, hindi pa banggitin na mayroon siyang iba pang mga alas. Pagbuhos ng sekeda. Naglagay si Archie ng isang mahiwagang selyo sa sandaling ibinato ni Tyr ang kanyang talon sa kanya. Halos kaagad, isang puting liwanag ang sumabog mula sa kinaroroonan niya. Ang kanyang katawan ay tila nahati sa kalahati sa susunod na segundo. Biglang may lumabas na multo sa katawan niya. Ang multo ay lumipad na sa labasan sa isang kisap mata at unti-unting nagre-reforma sa isang solidong nilalang. Si Archie, na sa simula ay nagyelo sa hangin, ay sapilitang kumuha ng slash na nagmula kay Tyr. Ang kanyang malaking katawan ay unti-unting naging multo. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr nang makita ang eksena. Hindi niya inaasahan na si Archie ay may ganitong paraan ng pagliligtas sa kanyang buhay. Ang pag-atake ni Tyr ay napunta kay Archie ngayon, ngunit ang matandang halimaw ay nagawang makatakas sa pamamagitan ng isang mahiwagang paraan. Sa sandaling iyon, nakatayo si Archie sa labasan ng Royal Tomb. Ang kanyang kutis ay parang kumot, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Gumapang siya sa labasan ng mabilis hanggat maaari ng walang pag-aalinlangan. Sa isang malakas na alon ng kanyang kamay, gumuho ang kuweba sa likod niya, at ang labasan ay ganap na selyado. Samantala, nanatiling nakaugat si Tyr sa lugar. Napalampas niya ang pagkakataong ilunsad ang ikalawang round ng pag-atake kay Archie sa puntong ito. Si Tyr ay hindi direktang nagtanim ng mga binhi ng kalamidad. May pagkakataon na mas maraming problema ang lilito sa hinaharap. Gayunpaman, anuman ang nasa isip ni Archie para kay Tyr sa hinaharap, hindi man lang nag-alala ang huli dahil sa pagtaas ng kanyang kapangyarihan sa cultivation. Kahit na kailangan niyang harapin si Archie sa kanyang prime, malaki ang tsansa niyang manalo sa tulong ng Soul Eater Grimoire. Bukod dito, si Tyr ay may kakas na nagsisilbing kanyang trump card pabalik sa Komodo Island. Kabanata 1876. Naganap ang misyon. Tinatakan ni Archie ang labasan ng Royal Tomb para hindi siya maabutin ni Tyr. Hindi naapektuhan si Tyr sa kanyang mga kilos. Inayos ni Tyr ang kanyang paghinga. Mabangis niyang sinipa ang isang paa sa lupa para tumalon sa hangin at naglakad patungo sa labasan. Ginamit niya ang talon upang marahas na itulak ito patungo sa selyadong labasan. Agad siyang lumitaw sa harapan ng kuweba. Ang mga dumadagandong na dagandong ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang likuran sa buong panahon. Biglang napalingon si Tyr. Nakita niya ang mga makinang na perlas at iba't ibang mga mamahaling bato na nakalagay sa dingding ng yungib na nagsisimula ng gumuho at mahulog. Ang buong lupa ay nagsimulang manginig sa parehong oras. Ang sinaunang lungsod, na itinayo sa loob ng libu-libong taon, ay nagsimulang yumanig din. Ito ay isang lindol. Huminga ng malalim si Tyr, alam niyang malapit nang masira ang lahat. Nang dumating si Cicero sa maharlikang libingan, inako niya ang pagkakakilanlan ni Emperor Martin. Pagkatapos, tinapakan niya ang sinaunang tansong kabaong at lumipad kasama ang milyon-milyong sundalo sa hindi kilalang kalawakan. Nakatakdabang gumuho ang lugar na ito pagkatapos nilang mawala. Walang oras si Tyr para isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian.
Habang pinagmamasdan niya ang sinaunang lungsod sa kanyang harapan na gumuho, ang labasan sa kanyang likuran ay naapektuhan din ng impact at nagsimulang gumuho. Agad siyang umakyat sa daanan at tumakas patungo sa labas. Nagpatuloy ng marahas na trenor sa daan. Ang mga ahente ng Six Doors ay nananatili pa rin sa parke sa labas ng Royal Tomb. Speaking of which, halos isang linggo na palang nakapasok si Tyr at ang iba pa sa Royal Tomb. Sa panahong iyon, ang mga ahente ng Six Doors ay nakaistasyon dito. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa loob, ngunit hindi sila nang ahas na pumasok sa libingan ng hari. Ito ay tiyak na isang uri ng pagdurusa para kay Celia, Chasing Wind, at sa iba pang mga ahente mula sa Six Doors. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, ang departamento ay nakipagtulungan sa gobyerno upang isara ang buong parke. Walang ibang pinayagang pumasok sa park maliban sa mga nangungunang executive ng Six Doors tulad ni Celia at Chasing Wind. Madaling araw na sa labas, at hindi pa nakatulog si Celia o si Chasing Wind. Magkatabi silang naglakad at pumunta sa burol sa parke. Mukhang masama ang loob nila habang nakatitig sa pasukan ng nicho ng Royal. Isang linggo na, pero hindi pa lumalabas si Tyr at ang iba pa. Hindi kaya sila may namit na panganib sa loob ng libingan. Tanong ni Chasing Wind na nakakunot ang noo. Labis siyang nag-aalala sa sitwasyon ni Tyr. Kung tutuusin, wala siya ngayon kung hindi dahil kay Tyr. Red Phoenix, bakit hindi na lang tayo pumasok doon at tingnan? Kung hindi, palagi akong binabalot ng pag-aalala. Pumasok. Lumingon si Red Phoenix at pinandilatan si Chasing Wind. Si Senior Belisarius ng Dragon Squad ay personal na nagbigay ng utos. Upang masimulan ang ekspedisyon ng pagpasok sa libingan ng hari, ang mga opisyal ay ang namamahala lamang sa pagpapanatili ng kaayusan. Hindi kami pinapayagang makialam sa anumang bagay. Sino dito ang nangahas na sumuway sa utos ni Maxim? Dagdag pa, 4 na demigod ang pumasok din sa Royal Tomb. Sa ilang salita lang, pinawi ng Red Phoenix ang mga iniisip ni Chasing Wind. Sa totoo lang, siya ay labis na nababalisa sa kaibuturan din. Nais din niyang imbestigahan kung ano ang nangyayari sa libingan ng hari. Gayunpaman, hindi pinahintulutan siya ng katotohanan o ng kanilang lakas na gawin iyon. Ang tanging magagawa lang nila sa sandaling ito ay maghintay ng walang katiyakan. Naramdaman ng dalawa ang bahagyang panginginig na nagmumula sa lupa sa eksaktong sandaling iyon. Anong nangyayari? Ang Red Phoenix at Chasing Wind ay mga powerhouse mismo. Alam na alam nila ang lahat ng mga banayad na pagbabago sa kanilang kapaligiran. Mabilis na bumagsak ang Red Phoenix sa lupa bago sumandal upang makinig ng mabuti. Tumayo siya pagkatapos ng ilang segundo at sinuot ang pinakaseryosong ekspresyon niya. Mukhang lindol, she declared. Galing ba sa lupa ang mga panginginig? Kasabay noon ay bababa na rin si Chasing Wind sa lupa. Biglang hinawakan ni Red Phoenix ang balikat niya. Kinaladkad siya nito 4 o 5 hakbang paatros. Kinilabutan ng dalawa nang makita ang eksena sa unahan nila. Napansin nila ang isang maliwanag na puting liwanag na sumisikat mula sa gilid ng burol. Sinundan ito ng isang figure na tila lumilipad palabas ng burol at umabot sa tuktok ng tore sa isang kisap mata. Ano yun? Nang mataman itong tingnan ng dalawa, nakita nilang si Archie pala ang nakatayo sa tuktok ng tore. Pinagmamasdan ng matanda ang kanyang paligid na may bakas na tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay dumura siya ng malaking bibig ng itim na dugo mula sa kanyang bibig. Tumalon si Archie mula sa tore sa susunod na segundo at nawala sa isang iglap sa harap ng mga mata ni Chasing Wind at Red Phoenix. Kamukha niya si Archie mula sa East Clan. Kumunat ang noo ni Red Phoenix habang tumabi si Chasing Wind at nanatiling tahimik. Mukhang nakaranas siya ng malubhang pinsala. Ano ang nangyari sa Royal Tomb? Paano ang iba pang grupo? Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang yumanig ng malakas habang silang dalawa ay naguguluhan pa rin sa hitsura ni Archie. Pagkatapos, napansin nila ang isang pumatay ng mga bitek na lumilitaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Nahati sa kalahati ang burol sa tapat nila. Si Tyr ang pangalawang figure na lumabas mula sa burol. Tyr. Nanlaki ang mata nila sa tuwa nang makita nila si Tyr na tumatakbo palabas ng Royal Tomb. Hindi sumagot si Tyr. Sa halip, hinawakan niya ang dalawa at tumakbo palabas ng parke ng mabilis hanggat maaari. Dumagundong.
Sa likuran nila, maririnig ang isang malakas na dagandong. Sa loob ng ilang segundo, tumakbo si Tyr palabas ng park kasama sina Celia at Jason Wind. Maraming mga ahente na nagbabantay sa paligid ng parke noong panahong iyon. Marami sa kanila ang nagulat nang makita ang biglaang kaguluhan sa loob ng parke. Malapit nang gumuho. Dapat lumikas agad ang lahat. Udyok ni Tyr. Si Red Phoenix at Jason Wind ay hindi nagtanong ng dahilan. Agad nilang inabisuhan ang kanilang mga nasasakupan na umatras sa paligid ng parke. Pagkatapos noon, nagkaroon ng eksena ng malalakas na lindol at pagguho ng lupa. Ang lupa ay gumuho at patuloy na kumalat patungo sa paligid habang ang burol na nagsisilbing sentro ng libingan ay gumuho. Ang malawak na parke ay nawala sa manipis na hangin sa harap ng lahat sa isang bagay ng minuto. Ang tanging natitira ay isang napakalaking itim na butas na kahawig ng isang sinkhole na nagdala ng tama ng epekto ng meteorite. Ang alikabok at usok ay nawala. Isang grupo ng mga ahente ng Six Doors ang nakatayo sa harap ng napakalaking hukay, na may sukat na humigit kumulang daan-daang metro ang lapad. Wala silang masabi dahil sa sobrang gulat nila. Tyr, anong nangyayari? Anong nangyari sa'yo dyan? Nabawi ni Red Phoenix ang kanyang kalmado pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla at tinanong si Tyr sa tono ng kaba. Hindi na masyadong nagdetalye si Tyr. Simple niyang sinabi, ang pangunahing libingan ay isa pang espasyo na nilikha ng sinauna. Sa hindi malamang dahilan, naapektuhan din ang labas ng libingan na nagresulta sa pagbagsak ng buong istruktura. Kailangan mong makaisip ng magandang paraan para ipaliwanag sa gobyerno ang pagbagsak ng Royal Tomb. Kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon at pumunta kay Senior Belisarius. Napatitig si Red Phoenix kay Tyr ng blanco. Binawa ng galit ang kanyang puso sa susunod na sandali. Iiwan mo ako bigla sa oras na ito. This is the Royal Tomb. Paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon sa superior ko, ha? Kabanata 1877. Reuniting with Maxim. Walang ideya ang mga tagalabas na ito ang pangunahing lokasyon ng Royal Tomb, paliwanag ni Tyr. Entrance lang ito. Hindi ko kailangang turuan ka kung paano gawin ang mga bagay na ito. Okay, yun lang. With that being said, Tyr commanded Jason Wind on the side, I need you to book a ticket for me. I have to leave before dawn. Roger yan, Tyr. Tumawag si Jason Wind para tulungan si Tyr na mag-book kaagad ng flight ticket. Pagkatapos, hindi niya maiwasang magtaka ng malakas, si Cicero ay kasama mong pumasok sa libingan. Bakit hindi siya sumama sa iyo? Nasaan ang iba pang mga demigod na sumunod sa iyo sa loob? Pinatay ko silang tatlo, diretsong sagot ni Tai. Napatulala si Jason Wind nang marinig iyon. Tinugon lang ni Tyr ang mga demigod bilang tugon sa tanong ni Jason Wind. Walang ideya si Tyr kung paano ipapaliwanag ang pagbabagong anyo ni Cicero bilang Emperador Martin at umakyat sa isa pang espasyo kasama ang 1,000,000 sundalo sa Jason Wind. Dahil dito, hindi na siya nagdetalye sa dulo. Bumalik si Tyr sa hotel, naligo, nagpalit ng malinis na damit, at gumugol ng 1 oras sa pag-regulate ng kanyang paghinga. Alas 5 ng umaga, sumakay ng eroplano si Tyr at lumipad patungong Imperial City. Pagdating ni Tyr sa Imperial City, sumakay siya sa isa pang pribadong jet na inatasan ng Dragon Squad at dumiretso sa Snowy Mountain. Halos alas 10 na ng umaga nang lumapag ang helicopter ni Tyr sa tuktok ng Snowy Mountain. Nagkaroon ng malakas na snowfall at napakalamig na panahon. Tila nakita ni Maxim ang pagdating ni Tyr ngayon. Sinama niya si Jim para makipagkita kay Tyr sa harap ng Red Tower bago pa siya dumating. Nagpunta si Tyr sa pangunahing pasukan ng Red Tower. Binati niya ito ng may paggalang at tinawag siyang Senior Belisarius. Sabay bati ni Jim sa kanyang amo. Pagkatapos ng lahat, maayos siyang nakabalik mula sa libingan ng hari. Si Tyr ay nagkaroon ng isang kapanapanabot na pakikipagsapalaran kung saan siya ay makitid na nakatakas na may balat sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Kasabay nito, ang mga nagawa ni Tyr sa Royal Tomb ay hindi pa nagagawa. Sa loob na lang natin pag-usapan. Oo naman. Pumasok ang grupo sa Red Tower. Pagkatapos noon, si Jim ang gumanap sa papel ng doorman habang dinala ni Maxim si Tyr sa isang kwarto sa itaas ng Red Tower. Ilang kumikislap na oil lamp ang inilalagay sa silid. Ito ay sa parehong silid kung saan matatagpuan ang septuple lamps.
Ginamit ni Maxim ang septuple lamps upang pahabain ang kanyang buhay at mapanatili ang kanyang kabataan, na hindi lihim sa sinaunang martial arts world. Nakarinig na si Tyr ng mga bulong-bulungan na katulad noon. Gayunpaman, si Maxim ay hindi lumilitaw na hindi mailarawang kaakit-akit at kapansin-pansin tulad ng dati. Mukhang mas matanda na siya ngayon. Naka-cross-legged si Maxim sa gitna ng septuple lamps pagkapasok ng dalawa sa kwarto. Siya ay lumitaw na mas masigla sa ilalim ng liwanag ng lampara ng langis. "Tyr, please take a seat," sabi ni Maxim, sabay turo sa isang sitting cushion sa kabilang side. Umupo agad si Tyr. Nanatili ang kanyang tingin sa septuple lamps. Kahit na narinig na niya ito noon, ang maalamat na kayamanan na ito ay pumukaw sa kanyang interes nang makita niya ito. Ang pinakakilalang alamat ng septuple lamps na napetsahan mula sa panahon ng tatlong kaharian. Ang septuple lamps ay ginamit ni Flavius Belisarius para pahabain ang kanyang buhay. Si Maxim, ang dakila at makapangyarihang demigod ng Dragon Squad, ay gumamit din ng septuple lamps upang mapanatili ang kanyang kabataan makalipas ang 1,000 taon. Ang lahat tungkol dito ay misteryoso at mystical. Senior Belisarius, makakatulong ba ang lampara na ito sa iyo upang mabuhay ng mas matagal at magmukhang mas bata? Hindi na napigilan ni Tyr ang kanyang pagdududa at sa wakas ay nagtanong. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Maxim. Walang itinatago, sumagot siya, "Oo. Ako ay 140 taong gulang sa taong ito. Umaasa ako sa mga lamp na ito upang hindi masira ang aking katawan. Gayunpaman, bagaman maaari kong hiramin ang kapangyarihan ng Mother Earth, ang mga lamp na ito ay nagbibigay ng malaking epekto. Ako ang dapat sisihin. Masama ang ugali ko noong bata pa ako." May nakitang bakas ng pagkasuklam si Tyr sa tono ni Maxim pagdating sa septuple lamps. Hindi alam ni Tyr kung anong uri ng backlash ang ay dudulot ng septuple lamps, ngunit batay sa paraan ng pagkakasabi ni Maxim, ang backlash na ito ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng mga ordinaryong tao. Hindi na nag-uusisa pa si Tyr, sa halip, inabot niya ang kanyang wrist guard at kinuha ang elixir ng buhay. Si Maxim ay may kakayahang mabuhay hanggang sa kanyang katandaan dahil siya rin ay isang demigod. Ang pinakamalaking pangangailangan ng isang demigod sa malawak na mundo ay ang makawala sa gapos ng pagtanda ng kanilang mga katawan. Maliban sa pagiging isang demigod, ang elixir ay isa pang opsyon para masira ang gayong mga tanikala. Para sa isang lalaking tulad ni Maxim, na nagbigay ng mataas na halaga sa kanyang hitsura, ang elixir na ito ay hindi mapaglabanan. Senior Belisarius, hindi lamang matagumpay kung nakuha ang Soul Eater Grimoire para sa aking paglalakbay sa Royal Tomb, ngunit nakuha ko rin ang elixir. Ayon sa alamat, ang elixir na ito ay maaaring makatulong sa mga tao na mapabata at mapanatili ang kanilang kabataan magpakailanman. Kunin ang mahiwagang tableta. Inilabas na ni Tyr ang elixir bilang resulta nito. Nang mailabas niya iyon ay napuno agad ng mabangong amoy ng gamot ang buong kwarto na nagbigay sa lahat ng biglaang pampalamig. Nang tingnan ni Maxim ang elixir sa kamay ni Tyr, gayunpaman, tila hindi siya masyadong masigasig. Sa kabaligtaran, siya ay ganap na hindi interesado. Hindi masabi ni Tyr kung may pagnanais si Maxim na angkinan ang elixir. Ako ay kalugod-lugod na makuha ang aking mga kamay sa mahiwagang tableta na ito 60 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang elixir na ito ay hindi nakapakipakinabang sa akin. Ano? Nagulat si Tyr. Dahil ba sa septuple lamps? Talaga, paliwanag ni Maxim sabay tango, nakatakdang pigilan ako ng septuple lamps na gumamit ng elixir. Tyr, you can keep this magical pill to yourself. Saglit na nag-iisip si Tyr, ngunit wala siyang planong ibalik ang magic pill. Senior Belisarius, kahit hindi mo magagamit ang elixir, may isa pa ring demigod ang Dragon Squad, si Senior Spartacus. Hindi siya gumagamit ng septuple lamps, kaya dapat niyang ubusin itong mahiwagang tableta, di ba? Ibibigay mo ba sa kanya itong elixir? Tanong ni Maxim. Tumango si Tyr. Salamat sa tulong ng squad, nakakuha ako ng 2 magkasunod na libro ng kababalaghan. Baka matagal na akong namatay kung hindi dahil sa slash ni Senior Spartacus mula sa 10,000 kilometro ang layo. Ang elixir na ito ay sapat na para sa 2 tao. Balak kong ibigay ang kalahating tableta sa iyo at kay Senior Spartacus. Dahil hindi mo ito maiinom, ibibigay ko ang lahat kay Senior Spartacus.
Hahaha. Mamaya mo na lang ipadala sa kanya, natatawang sabi ni Maxim. Pero matigas ang ulo niyang matanda. Wala akong ideya kung gusto niya ang elixir mo o hindi. Sige, Tyr, hindi na natin kailangang maglaan ng maraming oras sa elixir na ito. Siguradong marami kang pagdududa sa isip mo. Tanungin mo ako ngayon din. Sure, sagot ni Tyr. Pagkatapos, sabi niya, may 4 na demigod na sumama sa biyahe. Ang mga layunin ni Mamaw, Snow Lady, Ravenblade, at Archie ay makuha ang elixir mula sa Royal Tomb. Sumunod, mahigit kalahating oras ang ginugol ni Tyr sa pagkukwento kay Maxim tungkol sa nangyari sa Royal Tomb. Natahimik sandali si Maxim pagkatapos niyang makinig. Kabanata 1878. Sumipsip ang kapangyarihan ng kalikasan. Senior Belisarius, pagkatapos pumasok si Cicero sa tansong kabaong, tumapak sa kabaong, at pamunit ng butas sa kawalan, umakyat siya sa langit sa ilalim ng saliw ng daan-daang libong sundalo. May ideya ka ba kung ano ang nangyayari? Posible bang ang makalangit na kaharian ay umiiral sa mundong ito? Ang lugar na iyon ay hindi kinakailangang ang makalangit na kaharian ngunit hindi natin may kakaila ang posibilidad, napaisip ito sandali ni Maxim at tumugon. Napakaraming espasyo sa mundong ito na binuksan ng mga sinauna. Ito ay lubos na posible para sa isa pang mundo na umiral. Wala kaming ideya kung anong uri ng mundo ito. Nabanggit mo na maaaring direktang mapunit ni Cicero ang kawalan. Ang kanyang lakas ay maaaring magkaroon ng nakarating sa kaharian ng Diyos. God! Hindi dapat ganito, sabi ni Tyr habang nilalanghap niya ang malamig na hangin. Ang taong iyon ay isang transformation bago pumasok sa Royal Tomb. Paano niya nagawang tumalo ng 2 magkasunod na antas at maging isang demigod sa angkisap mata? At saka, hindi ba't ang demigod ay wala nang matagal sa mundong ito? Pagkatapos marinig ang sinabi mo tungkol sa istruktura ng Royal Tomb at iba't ibang bagay, sagot ni Maxim. Malamang na ang lugar na iyon ay isang napakalaking setup para sa libu-libong taon. Ang tunay na ambisyon ni na Emperor Martin at Agar na magtulungan at pandayin ang Royal Tomb ay hindi upang tulungan ang emperador na mabuhay magpakailanman. Posible na ang aktwal na dahilan para sa pagtatayo ng Royal Tomb ay hihintayin ang araw kung kailan maakay ni Emperor Martin ang milyon-milyong sundalo na umakyat sa langit kasama niya. Natigilan si Tyr. Senior Belisarius, ang ibig mo bang sabihin ay sigurado tayo na si Cicero ang maalamat na Emperor Martin? Hindi ako masyadong sigurado, sagot ni Maxim, tiyak na ang maalamat na emperador at si Cicero ay may hindi matukoy na relasyon. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay lampas sa aking pangunawa. Ipinapalagay ko na siya ay maaaring maging isang demigod dahil maaari niyang mapunit ang espasyo. Hindi tayo makapag-isip tungkol sa mundo ng mga demigod. Bahagyang tumango si Tyr at hindi na nagtanong pa. Naabot niya ang katayuan ng demigod, ngunit may kakayahan lamang siyang magpasabog ng maliit na bitek sa kawalan. Marahil ang isang Diyos lamang ang maaaring pamunit sa espasyo. Mayroong 4 na demigods na pumasok sa Royal Tomb na kasama ko noong araw na iyon. Napatay ko ang 3 sa kanila. Ngunit nakaligtas si Archie. Nagawa kong pumatay ng 3 demigods na magkakasunod, umaasa sa katotohanan na ang mga sundalong iyon ay naubos ang karamihan ng kanilang lakas ng sigla. Ang pangunahing layunin ng Soul Eater Grimoire ay tulungan ako sa pag-aaral ng Bloody Spell. Sa panahon ng labanan, maaari kong makuha ang sigla ng iba para sa sarili ko. Nakatulong ito sa akin na alisin ang mga ito ng isa-isa. Ayon sa alamat, ang bawat isa sa 5 libro ng kababalaghan ay naglalaman ng isang natatanging kasanayan, paliwanag ni Maxim. The Song of the Empire ay nakatulong sa iyo sa pagpino ng iyong nangingibabaw na lakas ng sigla. Ang grimoire na ito ay nagbigay daan sa iyo na matuto ng Bloody Spell. Ang mga chismis ay tila totoo. Ito rin ay higit na nagpapatunay sa alamat na ang mga kumukolekta ng lahat ng 5 aklat ay maaaring maging mga Diyos. Tuwang-tuwa si Maxim para kay Tyr sa puntong ito. Ngunit Tyr, mula sa paraan ng paglalarawan mo sa Bloody Spell na ito ay masyadong nakakatakot, sabi niya. Hindi mo dapat abusuhin ang pamamaraan sa hinaharap maliban kung talagang kinakailangan. Hindi ko maintindihan. Tumango si Tyr. Ngayong nakahanap ka na ng 2 magkasunod na libro, ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay bumuti ng husto, nagpatuloy si Maxim.
Ang swerte mo ay may papel din sa iyong kakayahan na alisin ang tatlong veteranong demigod sa hanay. Kung hindi dahil sa maze na umuubos ng sobra sa kapangyarihan nila, tumango lang ang sagot ni Tyr. Hindi ako magiging match sa kanila kahit nakasama ko ang Soul Eater Grimoire. Si Archie ay makitid na nakatakas, paliwanag ni Maxim. Nababahala ako na kapag gumaling na siya mula sa kanyang mga pinsala, hahanapin kanya para makapaghiganti. Tyr, sa kabila ng lakas mo ngayon, hindi ka dapat maging kampante o mayabang. Dapat kang mag-ingat sa lahat ng sitwasyon. Salamat, Senior Belisarius, sa mabait na paalala. Magalang na sumaludo si Tyr kay Maxim. Saglit na nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Pagkatapos, nagpaalam si Tyr kay Maxim at naghanda na makipagkita kay Spartacus sa kabilang burol. Nang lumabas si Tyr sa Red Tower, nakaupo si Jim sa isang wheelchair. Isang kumot ng puting nyebe ang bumagsak mula sa langit. Ipinikit ni Jim ang kanyang mga mata at minasahe ng isang kamay ang kanyang mga templo na parang nagmumuni-muni. Lalapit na sana si Tyr sa kaibigan niya. Noon lang, napansin niya na ang mga snowflake na nahuhulog mula sa langit sa paligid ni Jim ay nagyelo sa mid-air. Nagulat si Tyr, at napahinto siya sa kinatatayuan niya. Nakapikit pa rin si Jim sa kabila. Bahagyang nanginginig ng 2 beses ang kanyang mga daliri na minamasahe ang kanyang mga templo. Maya-maya, mabangis niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mga snowflake sa paligid niya ay nagsimulang kumawala mula sa mga tanikala ng grabidad at lumipad sa hangin. Hindi mabilang na mga snowflake ang pinagsama-sama upang bumuo ng 6 na puntos na mga bituin. Sa wakas, bumagsak ang isang sinag ng liwanag mula sa gitna ng 6 na puntos na bituin at bumalot sa buong katawan ni Jim. Humihingal. Ang puting sinag ng liwanag na ito ay kahawig ng sikat ng araw sa taglamig, at si Jim ay nagbabadya dito. Mukhang na-enjoy niya ito ng husto. Ang sinag ng liwanag ay unti-unting kumupas at nawala pagkatapos ng 10 segundo. Ang mga snowflake na naipon sa hangin ay ganap na sumangga. Boss! May malabong ngiti sa labi, tinitigan ni Jim si Tyr. Anong klaseng paraan ito? Pagtataka ni Tyr. Nilinaw ni Jim, ito ay isang uri ng paglilinang. Ito ay isang metapisika na pamamaraan na nakatutok sa pagbuo ng kakayahang makipag-usap sa parehong langit at lupa. Kinuha ko ang kapangyarihan ng mga snowflake at binago ko ito sa sarili ko. Ang iyong diskarte ay napakahusay. Naglakad si Tyr sa likod ni Jim at itinulak ang kanyang wheelchair. Ano ang pag-unlad ng iyong pag-aaral sa ngayon? Ang master ay nagtuturo ng kalakalan, ngunit ang kasanayan ng apprentice ay gawa sa sarili, sagot ni Jim. I have to give it a try to know how much I have learned to be sure. Hindi magtatagal bago ako sasabak sa isang matinding labanan. Isang matinding labanan. Pagtataka ni Tyr. Sino ang kinakalaban mo? Hindi sinabi sa akin ni Master kung sino ang kailangan kong kalabanan, sabi ni Jim, nanginginig ang kanyang ulo. Ngunit, kung gaano siya kaseryoso, lalo akong nag-aalala na ito ay magiging isang mahirap na laban. Kaya mo yan. Pagbalik mo sa Komodo Island, hilingin natin na bumalik din si Olympias. Tinapik ni Tyr si Jim sa balikat. Malinaw na na-miss ni Jim si Olympias. Ang bagong kasal ay naghiwalay hindi nagtagal pagkatapos nilang ikasal. Napakahirap para kay Jim at Olympias na ilang araw lang silang nagkaisa. Well, Master told me that, after the battle, he will release me for some time. I'll have some time to go back later. Mukhang maganda. Maya-maya ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap ang dalawa. Maya-maya ay nagpaalam na si Tyr kay Jim at naglakad papunta sa bakuran ni Spartacus sa tapat ng bundok. Nauna nang bumisita si Tyr sa bakuran ni Spartacus. Ito ang kanyang condemned visit. Marami nang narinig si Tyr tungkol sa reputasyon ng Spartacus dati, ngunit isang beses lang silang nagkita. Kabanata 1879. Panghahamak. Kahit minsan lang sila nagkita, kilala na nila ang isa't isa. Itinuring ni Tyr si Spartacus bilang kanyang tagapagligtas. Patuloy na bumabagsak ang nyebe mula sa langit. Tumayo si Tyr sa gate ng bakuran ni Spartacus. Hindi siya nagmamadaling pumasok sa bakuran para istorbohin siya. Sa halip ay binati siya nito mula sa gate. Hello, I'm Tyr. Sinadya kong pumunta dito para bisitahin ka, Senior Spartacus. Ang lupa ay natatakpan ng makapal na patong ng puting nyebe sa labas ng bakuran.
Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa loob ng bakuran, at parang tagsibol. Ang puting nyebe na nahulog mula sa langit ay automatikong dadaan sa bakuran at mahuhulog sa lupa sa labas ng bakuran. Bumukas ang tarangkahan ng bakuran. Lumabas mula sa bakuran ang isang matandang lalaki na may pilak na buhok at nakasuot ng militar. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at automatikong bumukas ang gate ng bakuran. Pumasok si Tyr sa bakuran. "Greetings, Senior Spartacus," aniya habang sumasaludo muli. "Haha." Ang bayaning bumangon sa mga kabataan. Ngumiti lang si Spartacus at pinuri si Tyr nang makita siya. Pagkatapos ay kumuha siya ng watering can sa gilid at sinimulang diligin ang mga kakaibang bulaklak at halaman sa bakuran. May napakapreskong halimuyak sa bakuran. Si Tyr ay hindi pa nakakita ng katulad nitong mga bulaklak o halaman na tumubo rito noon. Batay sa kanyang karanasan, nahulaan ni Tyr na ang lahat ng mga bulaklak at halaman ay mga mahiwagang damo at elixir, na napakabihirang sa mundo. Ang Spartacus ay tila hindi kasing husay sa mga salita tulad ni Maxim. Nagsimulang maging awkward ang atmosphere. Nagmamadaling nilabas ni Tyr ang elixir. Sa sandaling inilabas niya ang magic pill, ang halimuyak ng tableta ay pinigilan kaagad ang masarap na amoy ng mga kakaibang halaman sa bakuran. Si Spartacus ay hindi naakit ng elixir. Ipinagpatuloy niya ang pagdidilig sa mga halaman sa bakuran gamit ang pandilig sa kanyang kamay. "Senior Spartacus, I took this elixir from the royal tomb. Ang pill daw ay makakapagpabata at makapagpapabata habang buhay pagkatapos mong inumin ito. Itago mo ito para sa sarili mo," sabi ni Spartacus habang nilalapag ang watering can sa kamay at tumalikod para harapin si Tyr. "Hindi ko kailangan ang magic pill na ito." "Hindi mo kailangan." Medyo nagulat si Tyr. Hindi kailangan ni Maxim ang elixir na ito dahil sa septuple lamps, kaya ano ang dahilan ng Spartacus para tanggihan ito? Mukhang nababasa ni Spartacus ang nasa isip ni Tyr. Nakangiting paliwanag niya, mayroon daw natural na batas para sa lahat ng nabubuhay na nilalang, ito man ay isang tao o isang bagay, na ang lahat ay may limitadong oras upang mabuhay sa mundo. Ang elixir ay maaaring puwersahang pahabain ang buhay ng isang tao, ngunit hinamak ako sa pag-iisip na kunin ito, Tyr. Pinahahalagahan ko ang iyong mabuting kalooban, ngunit ang elixir ay sa iyo na panatilihin. Paghamak. Natarante si Tyr sa naisip ni Spartacus. Sinubukan ng ibang mga demigod ang lahat ng kanilang makakaya upang makuha ang elixir, upang maibalik ang kanilang kabataan, ngunit kinasusuklaman ni Spartacus ang ideya at naglagay ng isang umiiwas na saloobin. Ngunit sa sinabi nito, lahat ay may kanya-kanyang opinyon. Paano mauunawaan ng mga ordinaryong tao ang mga ideya ng isang tulad ni Spartacus, ang pinakamahusay na demigod sa mundo na hindi magagapi, 60 taon na ang nakararaan? Spartacus has his own pride, as suggested by his palayaw na world breaker. Naglakas loob siyang lumaban sa kapalaran ng langit. Marahil ito ang paniniwala ni Spartacus. Dahil ayaw ni Spartacus, hindi siya pinilit ni Tyr na tanggapin iyon. Nang maglaon, personal niyang pinasalamatan si Spartacus para sa kanyang tulong dati. Hindi nagtagal si Tyr sa bakuran. Maya-maya pa ay umalis na siya. Pagkaalis niya sa bundok na nalalatagan ng nyebe, pumunta si Tyr sa Imperial City para hanapin ang kanyang lolo at abutan siya ng 2 araw. Nang maglaon, nagmadali siyang bumalik sa Con City upang makilala ang kanyang pamilya. After the Royal Tomb incident, parang biglang naging idol si Tyr. Wala siyang magawa saglit, kaya gumugol siya ng halos 2 minuto sa Con City kasama ang kanyang pamilya. Si Winifred ay sobrang abala sa panahong ito. Nauna na niyang sinabi na ang chip project kung saan nakipagtulungan ang kanyang kumpanya sa isang Mega Korea Corporation ay umabot na sa pinakakritikal na yugto nito. Kaya naman, kailangan niyang maglakbay pabalik-balik sa pagitan ng Korea at ng Celestial Empire. Si Tyr at Winifred ay tila unti-unting nagsasama. Abala si Tyr sa paglibot sa mundo ng malaya si Winifred. Bumalik na si Winifred sa swing ng mga bagay ngayong may libreng oras si Tyr. Nais ni Tyr na makabalik siya sa nakaraan noong sila ni Winifred ay nanirahan sa pamilya Zia maraming taon na ang nakalilipas. Kahit na siya ay madalas na tina-target ni Iris at ng iba pa, nagagawa niyang makasama si Winifred araw-araw. Bago pa malaman ni Tyr, nakapag-enroll na si Cyrene sa 2nd baitang, samantalang sina Vega at Altair ay 3 taong gulang na.
Paunti-unti na silang sinasamahan ni Tyr sa paglipas ng mga taon, kaya gusto niyang bumawi sa kanila. Natapos ni Tyr ang paggugol ng maraming oras sa kanyang mga anak sa loob ng 2 buwan. Dinala ni Tyr ang kanyang 3 anak sa palaruan umaga upang magsaya. Tumunog ang kanyang telepono sa eksaktong sandaling iyon. Anong problema? Ito ay isang tawag mula kay Clifford. Mula nang bumalik ang Regal Palace sa Celestial Empire, halos lahat ng miyembro ay nanatili sa Komodo Island upang linangin at pagbutihin ang kanilang lakas sa nakalipas na 2 taon. Sa normal na mga pangyayari, kapag walang mga espesyal na insidente na lumitaw, ang mga miyembrong iyon ay hindi kailanman aabalahin si Tyr ng walang magandang dahilan. Boss, ang mga lindol ay madalas na dumarating sa Komodo Island kamakailan. Sa tuwing ito ay nangyayari, ang sitwasyon ay nagiging mas seryoso. Nang pumunta si Knocker sa ilalim ng ilog upang suriin ito, natuklasan niya na ang 3 sa mga bakal na kadena ay tumusok sa ilalim ng ilog noon at nasira ang Dragon Palace. Sa pagkarinig nito, biglang sumulpot ang masamang pakiramdam sa puso ni Tyr. May Dragon Palace sa ilalim ng Komodo Island. Sinabi ng mga alamat na ito ay upang sugpuin ang Scaly Dragon sa Long River. Nang suriin ni Tyr si Maxim noong nakaraan, personal na kinumpirma ng huli ang alamat na ito. Ilang beses nang binalaan ni Maxim si Tyr na huwag pumasok sa Dragon Palace nang walang pahintulot. Kung hindi, may mga nakakatakot na kahihinatnan. Pagkatapos nito, ipinadala ni Tyr ang mensaheng ito sa buong Regal Palace. Binalaan niya sila na huwag pumasok sa Dragon Palace nang walang pahintulot. Ang kaguluhan na nagmumula sa Dragon Palace sa bakana ng ilog ay nagiging seryoso. Malabo na nararamdaman ni Tyr na may lalabas na bagay na pinigilan sa ilalim ng ilog. Ayaw ni Tyr na ilagay sa panganib ang buhay ng lahat ng miyembro ng Regal Palace. Nagpaalam siya sa kanyang pamilya at nagmamadaling bumalik sa Komodo Island sa hapon. Matagal nang naghihintay sina Clifford, Knocker, at ang iba pa pagdating niya sa Komodo Island. Nang makita nilang bumalik na si Tyr, pumunta silang lahat para batiin siya. Anong nangyayari? Tanong ni Tyr habang nakatingin sa tahimik na ilog. Mukhang kumukupas na ang epekto ng Dragon Trapping Formation ng Senior Belisarius, sagot ni Knocker. Ang paggalaw sa ilalim ng ilog ay naging mas maliwanag. 2 araw na ang nakalipas, nagkaroon ng buhawi na naganap sa ilog. Parang may hindi tama, kaya bumaba ako para mag-imbestiga pa. Pagkatapos ay natuklasan ko na ilang kadena ng bakal ang naputol na doon. Kumunat ang noo ni Tyr. Gaano kalaki ang lakas ng ating mga kapatid sa panahong ito? Tanong niya habang papalapit sa ilog. Kabanata 1880. Ang ikatlong aklat ng mga kababalaghan. Sa pamana na nakuha mo mula sa pamilya Balch at sa patnubay ni Lolo Kin, ang mga general at miyembro ng Nemesis ay sunod-sunod na nakapasok sa Transformation Realm, sagot ni Clifford. Hindi ako sigurado kung naakit natin ang bagay sa ilalim ng ilog dahil napakarami sa atin ang nasira kamakailan. Pwede naman. Huminga ng malalim si Tyr. Hindi na siya nagsalita at tumalon na lang sa ilog. Sinundan niya ang nagyayelong agos ng ilog at lumusong hanggang sa ilalim ng ilog. Pagkatapos, dumating siya sa Dragon Palace, na matatagpuan doon. Mayroong napakalaking kadena na umaabot hanggang sa Dragon Palace, eksakto tulad ng inilarawan ni Knocker. Ang chain na ito ay dapat gamitin para i-lock ang misteryosong nilalang sa loob ng Dragon Palace. 3 sa mga kadena ay naputol sa puntong ito. Tumayo si Tyr sa harap ng gate ng Dragon Palace, na iniunat muli ang kanyang kamay patungo sa gate. Isang gintong liwanag ang sumilay mula sa gate. Kasabay nito, ang pagtatangka ni Tyr ay nahadlangan ng isang malakas na puwersa ng paglaban. Ito ay ang pagbuo. Ito ay, sa katunayan, isang mabigat na pormasayon. Nang magkasamang dumating dito sina Tyr at Maxim sa huling pagkakataon, napaatras siya nang mahawakan niya ang pormasyong ito. Tinanggihan lamang si Tyr ng pormasyong ito sa pagkakataong ito dahil tumaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, at itinulak siya nito ng ilang hakbang paatras. Biglang parang narinig ni Tyr ang pagdating ng dragon mula sa loob ng gusali. Ang buong pampang ng ilog ay nagsimulang manginig. Higit pa rito, maraming whirlpool sa paligid. Ang buong ilog ay nagsimulang magbigay sa kanya ng impresyon na ang mundo ay babaliktad. Ang parehong mga libro ay biglang nabasag mula sa katawan ni Tyr sa eksaktong sandaling ito at lumipad hanggang sa gate.
Nagsimulang kumilos ang mga libro na parang dalawang buhay na nilalang na lumilipad sa paligid ng tarangkahan sa nakakakilig na paraan. Napulot ba ang mga aklat na ito sa loob ng palasyo? Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr nang may na-realize siya bigla. Posible bang ang ikatlong aklat ng 5 aklat ng mga kababalaghan ay nasa Dragon Palace? Pagtataka niya. Naningkit ang mga mata ni Tyr habang iniisip ito. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sirain ang pormasayon ng walang pahintulot at puwersahang pumasok sa Dragon Palace. Sa halip, tumalikod siya at lumangoy pabalik sa ibabaw. Nagpalit ng malinis na damit si Tyr pagbalik niya sa isla. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan kaagad si Maxim. "Hello, Tyr." Boses ni Maxim ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Hindi na nagabalang makipag-sly talk si Tyr sa kanya. Direkta niyang tinanong, "Senior Belisarius, ang ikatlong aklat ba ng mga kababalaghan ay matatagpuan sa Dragon Palace sa ilalim ng isla ng Komodo? Bakit mo naman nasabi?" Natarante si Maxim sa kabilang linya nang marinig niya ito. Kamakailan, ang Dragon Palace sa ilalim ng ilog ay lalong hindi mapakali, paliwanag ni Tyr. 3 kadena na bakal na umabot sa Dragon Palace mula sa ilog ay naputol. Ngayon, bumaba ako sa ilalim ng ilog upang tasahin ang sitwasyon. Ang mga libro sa loob ng katawan ko ay parang may nararamdaman sa loob ng palasyo. Kaya naman hinala ko na baka nasa Dragon Palace ang ikatlong libro ng kababalaghan. Senior Belisarius, kung ang pangatlong libro ay nasa loob, sa tingin ko ay kailangan kong pilitin na bumagsak sa pagbuo ng Dragon Palace at pumunta sa gusali. Tyr, you should not act impulsively, sabi ni Maxim mula sa kabilang dulo ng telepono matapos marinig ang paliwanag ni Tyr. Hindi pa dito ang oras. Anong ibig mong sabihin? Natarante si Tyr. Sa pananaw ni Tyr, taglay niya ang ganap na lakas. Ang mere formation ng Dragon Palace sa ilalim ng ilog ay hindi dapat magbigay sa kanya ng anumang kahirapan. Siguradong nag-aalala si Maxim sa nilalang na nakulong sa loob ng palasyo. Si Tyr naman ay punong-puno ng kumpiyansa. Naniniwala siya na kahit na nakakulong ang isang dragon sa Dragon Palace, kaya niyang patayin ito. Sa kabilang banda, seryosong-seryoso si Maxim. Tyr, lahat ng bagay may proseso, paliwanag niya. Ito ay tulad ng isang paslit na kailangang dumaan sa mga yugto ng paglaki. Kailangan munang matuto ang bata na umakyat, maglakad, at pagkatapos ay tumakbo. Kahit na ang isa sa 5 aklat ay makukuha sa Dragon Palace, tiyak na hindi ito ang ikatlong aklat. Nagulat si Tyr. Hindi siya sigurado kung ano ang kinukuha ni Maxim. Bakit hindi maaaring ang aklat sa Dragon Palace ang ikatlong aklat? Posible bang ang 5 aklat na ito ay dapat makuha sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod? Hindi na nagdetalye pa si Maxim. Tyr, sasabihin ko rin sa iyo ang parehong bagay. Pagpasensyahan mo na, ulit niya. Natural na magbubukas ang Dragon Palace pagdating ng panahon. Malaki ang posibilidad na kung sisirain mo ito ngayon, ang iyong organisasyon ay magderanas ng malaking sakuna. Maaaring may ilang pagbabago kamakailan ang Dragon Palace. Kailangan mong personal na sugpuin ang nilalang sa isla ng Komodo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Dragon Trapping Formation araw-araw ay natural na titigil pagkatapos ng isang yugto ng panahon. Si Maxim ay nagsimulang umubo ng marahas sa telepono sa puntong ito. Nakaramdam ng paninikip si Tyr sa kanyang puso, nagmamadali siyang sumagot, "Naiintindihan ko, Senior Belisarius. Kumusta ang iyong kalusugan kamakailan?" "Okay lang ako." Kumalaklak si Maxim at nagbiro, "I could not die just yet." Sumunod naman ay hindi na inistorbo ni Tyr ang pahinga ni Maxim. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga salita, ibinaba niya ang telepono. Dahil hindi sumasang-ayon si Maxim kay Tyr tungkol sa puwersahang pagpasok sa Dragon Palace sa ilalim ng ilog, hindi ito pinilit ni Tyr. Sinunod niya ang mga tagubili ni Maxim sa mga susunod na buwan. Ginamit ni Tyr ang sarili niyang lakas araw-araw para palakasin ang Dragon Trapping Formation. Ang mga kakaibang pangyayari sa Dragon Palace ay tuluyang natapos sa paglipas ng panahon. Hindi nakalimutan ni Tyr na personal na gabayan ang kanyang mga kapatid sa Regal Palace sa parehong oras. Sa malawak na mapagkukunan at personal na patnubay ng demigod, dumaraming bilang ng mga miyembro ng Regal Palace ang pumasok sa Transformation Realm. Ang lahat ng mga hari at general ay nakarating sa kaharian ng Transformation. Ang Nemesis,
kasama sina Matthew, Stephen, at iba pa, ay isa-isang sumali sa hanay ng transformation. Sa ngayon, ang Regal Palace ay may 2 demigods, kabilang ang Kakas. Bilang karagdagan, mayroon silang halos 30 kapangyarihan ng transformation. Sa napakalakas na kapangyarihan, ang kanilang lakas ay kapantay ng Credo. Dahil sa malawak na pananaw sa sinaunang martial arts world, mahirap humanap ng kalaban na katapat ng Regal Palace. Lumipas ang oras. Isang umaga, nagmamadaling pumunta si Juan kay Tyr pagkalabas niya mula sa Dragon Trapong Formation, napabulalas siya, "Boss, bilasan mo. Kailangan mong tingnan ito." Kinuha ni Tyr ang phone na inabot ni Juan. Ang mga tono ni Juan ay may bahid ng pagkalito at galit. Kinawayan niya, ano nga ba ang ibig sabihin nito ng GPE? Ilang taon na silang hindi nakipag-ugnayan sa kanila ng ating organisasyon mula nang bumalik tayo sa Celestial Empire. Ngunit napunta sila sa paglabas ng iyong personal na impormasyon online ng biglaan. Mayroon silang lihim na motibo para gawin ito. Nagmamadaling tinignan ni Tyr ang screen ng phone. Nalaman niyang nakalogin si Juan sa International Dark Web.